Baka yung maligaw. So, yung YouTube, dito makikita yung mga beads. Then, sa page, yung notes. So, number 2 na, para dito. So, let's say meron tayong 4x squared minus 25 equals 0. So, ano naman yung magiging solution natin? So, meron tayong 4x squared minus 25. So, kung familiar ka sa factoring, sabi nga natin, yung una mo kailangan aralin dito guys that marunong ka ng factoring. That marunong ka tumingin kung perfect square, yung mga numbers, kung perfect cube, kung factorable. Yun yung pinaka kailangan mo dito para hindi ka mahirapan. Anyways, kung sanay ka naman sa quadratic formula, gawin mo yun. Wala namang pipigil sa'yo Pero pag ganito guys yung given, pwede siya extracting the square root actually. Wherein, pwede factoring, di ba? Kasi nga marami tayong ways to solve quadratic equation. Pwedeng extracting the square root, completing the square, factoring, tsaka quadratic formula. So, ano yung pinakamadali? Yun yung gagawin mo. So, meron kang 4x squared minus 25 equals 0. Lipat natin yung 25. So, from negative, magiging positive sa kabilang side. Then, pag square mo siya both side, ay hindi, divide muna, pwede. Divide muna natin siya both by 4 para ma-isolate yung x. So, magiging x squared, then magiging 25 over 4 to. Then, para matanggal naman yung squared, square root natin sila both side. So, kapag nag-extracting the square root, magkakaroon tayo dun ng plus minus. Wherein yung 25 tsaka 4 natin is perfect square. So, yung 25 magiging 5. Then, yung 4 magiging 2. So, ibig sabihin magkakaroon ka ng plus minus 5 halves. Dalawa yung sagot. Or sabi rin natin guys, pwede kasi siyang factoring Diba? Kasi sila, difference of two squares. Anyways, pwede na yung ganyan. Pag ginawa mo siyang difference of two squares guys, factorable nga sila, gawa ka na kagad ng dalawang parentheses. Then, yung 4x squared, perfect square yan, pag iwalayin mo, yung 4 magiging 2. Yung x squared magiging x. Yung 25, that is 5. So, lagay mo yung 5, tsaka 5, isang plus, tsaka isang minus. Then, solve mo na for x. So, magkakaroon tayo ng 2x plus 5 equals 0. Tapos, yung isa naman is 2x minus 5 equals 0. Then, lipat mo yung 5. Magiging 2x equals negative 5. Yung kabila magiging 2x equals 5. Then, divide mo both side by 2. So, divide by 2. Matitira dito is x. Then, negative 5 halves. Then, yung kabila naman is magiging 5 halves. Kasi meron na ito. And, pag ginawa natin discriminant guys, ganun pa rin nangyayari, no? So, dahil na nakuha natin is magkaiba sila, ibig sabihin, distinct, rational, unequal. Kaya nga distinct So, ngayon, yung discriminant na ito guys, from b squared minus 4ac natin. So, dapat hindi siya maging equal sa 0, no? Kasi hindi nga siya perfect square trinomial. So, yung b natin doon galing dito guys, wala tayong b, di ba? Kasi yung b is nasa x yun na variable. So, magiging 0 na to guys, naka-squared. Then, yung a natin is magiging 4. Ito yun. Then, yung c natin is negative 25. So, magiging 4. Then, yung c is negative 25. So, magiging 0 na to, basically, yung 0 squared. And yung negative times positive times negative, magiging positive yung number natin. And yung 4 times 4, 16. 16 times 25, ilan yun? Or, 25 times 4, this is 100. Times 4, magiging 400. So, magkakaroon ka dito ng 400. So, ibig sabihin yung discriminant natin is greater than 0. Or kapag positive, ibig sabihin unequal yung sagot. Magkaiba. Pero, real numbers. Greater than 0. Positive yung number na nakuha.
Perfect square. Kasi 20 times 20 yan eh. Wait lang. Yes. So, number 3. So, let's say meron tayong 3x squared equals 72. So, ito magiging sagot dito, guys. And kapag dating sa quadratic, guys, palo ka na sa radicals. Parang nag-simplify ng radicals. Anyways. Ang sagot. So, pag dinivide natin to both by 3, magkakaroon tayo dito ng x squared. Then, yung 72 over 3, magiging, ilan? 7 divide 3 is 2. Then, magkakaroon ng 1, magiging 4. So, magkakaroon tayo ng x squared equals 24, diba? Then, square root natin both side. Magkakaroon tayo ng x. Then, yung plus minus natin. Yung 24, guys, that is, pwede masimplify. So, pag sinimplify natin yung 24, makakuha tayo ng perfect square, diba? That is 6 tsaka 4. So, magkakaroon tayo ng 6 times 4. Wherein yung 4, guys, is perfect square. So, pwede natin yung ilabas. So, magkakaroon tayo ng plus minus yung 2 natin. Then, yung square root of 6. So, dalawa yung sagot. Isang positive na 2 square root of 6. Tsaka negative na 2 square root of 6. And, kapag ginawa natin discriminant na ito, that is, diba, b squared minus 4ac. Wherein itong given, i-rewrite mo muna yan. Kasi kailangan naka-form siya ng ax squared plus bx plus c equals 0. So, galing sa 3x squared equals 72. Papasok mo lang tong 72 sa left side. So, magiging 3x squared siya minus 72 equals 0. Ngayon, pwede mo na kunin yung a, b, tsaka c mo. So, yung a natin dito, guys, that is 3. Then, yung b natin wala. Pero yung c natin is negative 72. So, magkakaroon tayo ng 0 squared sa b. Then, yung 4. Then, yung a natin is 3. Then, yung 72 naman na negative sa c. So, magkakaroon tayo ng 0. Negative times positive is negative times negative, magiging positive yun. 4 times 3 is 12 times 72 ilan? Ilan yan? So, 12 times 72. So, magkakaroon ka ng 4, 2, 14, carry 1, magiging 8. Magkakaroon ka ng 4, 6, 8. So, magkakaroon tayo ng 864. Wherein yung 864 plus 0 is still 864, diba? So, yung 864, guys, is positive. And hindi siya perfect square. Ibig sabihin, yung magiging solution natin, greater than 0 siya, discriminant, pero not perfect square, no? So, not perfect square, guys, sabi, ito perfect square to kanina. Magkakaroon ka ng real, pero irrational. Then, unequal. Or distinct. Ito naman, guys, pagdating dito sa kanina, ito is real, rational, unequal. Yung rational, guys, ito yung mga walang square root, no? Kasi yung sagot natin dito may square root siya sa loob. Kaya siya irrational. Hindi ko alam saan nagigets. Pero ito yung mga kadalasan tinatopic sa grade 9. Anyways, yun. So, marunong tayo mag-solve ng factoring, ng extracting the square root, completing factoring, difference of two squares. Then, proceed tayo next. Number 4. Tapusin lang natin to. So, let's say meron naman tayong x squared
minus 4x minus 5 equals 0. And solve natin to naman guys using completing the square. So para naiintindihan nyo na yung mga ibang way. So pag completing the square naman yung hinahanap, pero actually factorable naman to. Pero solve natin siya sa form ng completing the square. Hindi, kung di ka nanonood sa akin, hindi mo ito maintindihan. Joke. Joke lang. So, meron tayong x squared minus 4x minus 5. So, completing the square yung gagamitin natin. So, that familiar ka sa b over 2. Tapos, magkakaroon ka ng squared. Then, yung blank. Ayun lang naman yung guys eh. So, pag-iwalayin lang natin yung may x. So, magkakaroon ka ng x squared minus 4x. Pagsamahin pala natin. Then, yung constant, lipat natin sa kabilang side, pwede naman. Or kahit ito lang sa left side, pwede rin yun. So, pag nilipat natin sa kabilang side, magiging positive siya dun guys na. Then, itong x squared plus 4x, i-completing the square natin siya. So, bali, magkakaroon tayo dito ng x squared minus 4x plus yung blank. Then, equals yung 5, then plus din sa kabila. So, pag nag-add ka sa kabila, mag-add ka rin sa kabila, no? Para maging balance yung equation pa rin. Mag-minus ka, mag-minus ka rin. Equality kasi yan, guys. So, ngayon, yung b natin dito, that is negative 4. Kasama pa rin yung katabing sign. So, kung yung b natin is negative 4, pag nilagay natin yung dito, magkakaroon tayo ng negative 4 over 2, which is magiging negative 2. So, maglalagay tayo dito ng negative 2. Then, pag ni-square natin negative 2, so that is negative 2 times negative 2. Magiging positive yung sagot natin. And yung 2 squared, magiging 4. Dahil naglagay tayo sa blank ng 4, itong mga blanks, may 4 din. And ito guys, na x squared minus 4x plus 4, that is perfect square trinomial na. So, copy mo lang yung x. Then, kung yung nakalagay dito sa parenthesis, yun yung magiging partner nun. So, dahil minus 2, hindi, minus 2 nalagay mo dito. Then, squared mo na. Equals, yung 5 plus 4, magiging 9. Then, square root lang natin siya guys para ma-eliminate to. Square. So, square root natin both side. Ma-eliminate. Then, magkakaroon tayo ng x minus 2. Then, dahil nag-extracting the square root, magkakaroon tayo ng plus minus 3. Hello, Kel. Shout. Ito, quadratic lang to guys. Madali lang to. Then, isolate natin yung variable x. So, mag-add lang tayo ng... So, meron tayong x minus 2 equals plus minus 3. So, tanggalin natin yung negative 2. Mag-add lang tayo both side ng 2. So, magkakaroon tayo dito ng x. Then, yung sagot natin guys, diba, is plus minus 3 tsaka plus 2 siya. So, bali magkakaroon tayo ng plus minus 3 plus 2. Then, pag-iwalay mo yun, sabihin. Kasi dalawa yung sagot eh. Yung una, that is yung 3 plus 2, which is magiging 5. Then, yung pangalawa, magiging negative 3 plus 2, which is magiging negative 1. So, dapat familiar ka rin sa integers. Kasi pag nalilito ka sa integers, may hirapan ka dito. So, ito yung magiging sagot natin. So, sabi ko nga guys, factorable siya kasi negative 5 tsaka 1 yung factored form yan. So, pag tinitig method mo yan, magiging 5 negative 1. Pag nilipat-lipat mo na yung sign. Anyways, ganun siya ginagawa. And kapag ginawa natin discriminant na ito, meron tayong b. So, gawin na lang natin siya mentally, no? Alam naman natin yung a, b at saka c. So, meron tayong b squared minus 4ac. Magkakaroon tayo ng negative 4 para sa b na naka-squared. Minus yung 4 natin. Yung a natin is 1. Galing dito. Then yung c natin is negative 5. Then yung negative 4 squared magiging 16 yun. Positive. The negative times positive times negative magiging positive yung sign. And yung 4 times 1 times 5 magiging 20. And yung 16 plus 20, that is 36.
So, ibig sabihin, yung discriminant natin is greater than 0 and perfect square. Kaya magkakaroon tayo ng real na solutions, unequal, tsaka rational. Kasi nakita mo naman guys na wala tayong square root doon. Kaya, hindi siya irrational. Pag positive, tsaka perfect square. Sundan? Hindi. Okay lang yan. So, yun guys. Ito yung ginagawa. Kasya pa ba dito number 5? Magka-quadratic formula. Pinag-anit ko lang eh. Kasya ba yun? Sige, lagay natin. Tayang space. Number 5. And sabi ko nga guys, kung naghahanap kayo ng pwedeng reviewin, baka dito makita nyo. Dito nyo makikita sa page, sa YT. Then yung sa notes sa page meron. Baka ako nag-post ng mga video sa sa page. Baka ako sinisipag. Dito na lang yung manood sa YT. Para iba naman. Subscribe na kayo bago tayo mag-start. So let's say meron tayong x squared plus 5x plus 2 equals 0. So ito naman yung given na 5x, x squared plus 5x plus 2 equals 0. Uy, may na-consensya. Uy, thank you, Zumi. So, yan guys. Pagkanta naman, namimilit. Namimilit nga ni. So, meron tayo guys, x squared plus 5x plus 2. So, hindi siya factorable kung titignan mo, diba? Kung master mo yung factoring. Pero pwede mo siya completing the square, katulad ng ginawa natin kanina. Pero kung hindi mo trip yung completing the square, pinaka-safe is quadratic formula. So, yung formula, that is negative b plus minus yung square root ng b squared minus 4ac all over 2a. So, ngayon, pa-plug lang natin yung ab tsaka c natin na. So, pwede natin direkta guys. So, meron tayong negative sign. Yung b natin is 5. Then, plus minus. So, square root. Yung b is 5 pa rin na naka-squared. Minus yung 4. Yung a natin is 1. Galing yung dito. Then, yung 2 yung constant. Then, all over yung 2 times yung 1. Then, simplify na guys. Uy, thank you, Sumi. Bait mo ah. So, magkakaroon tayo ng negative 5 para dito. Then, plus minus. So, yung 5 squared, that is 25. Then, negative times positive times negative, magiging negative yan. Then, yung 4 times 1 times 2, magiging 8. All over 2. Uy, thanks for AG. So, yan. So, simplify na lang to guys. So, magkakaroon tayo dito ng negative 5. Then, plus minus yung square root ng 25 minus 8, that is 17. Tama. So, all over 2. So, magkakaroon tayo ng dalawang sagot guys, no? Yung plus minus natin na may ganito. Hey, thank you Sir AJ Chasumi. Naglalaban kayo. Yan, tama lang yan. Siyempre, sino hindi magiging masaya yan? Dalawa lang nga, masaya na. Itatlo pala dapat. Nakonsaya niya si Sumi. Namali ka kasi ng ng live na napasukan eh. So, magkakaroon tayo na ito guys. So, mapapansin mo, yung discriminant natin, based dito guys. Yung discriminant, di ba sabi natin, nasa form siya ng quadratic formula, no? Tapos, 17 yun. Nakita mo yung sagot, di ba? So, yung nakalagay dito sa b squared minus 4ac, that is 17. Yung nakuha nating discriminant. Wherein, pag 17, that is greater than 0. And yung 17, guys, in not perfect square. And kapag not perfect square, meron siyang irrational. Irrational, real, then distinct or unequal. Magkaiba. Kasi nga, yung sagot na nakuha natin is meron siyang radical. Then, plus minus, dalawa yun. Then, irrational. Yay! Lang, boses. Lang guys ah.